Zero. Tapos sa atin 19. 0% sa Amerika, tapos tayo 19%. Patas ba yun? May tuwan-tuwa pa si Pangulong Marcos dyan, mga kabayan. Ha? At ang tanong sa kanya, mga kabayan, tinanong po siya eh. Ang tanong po sa kanya, bakit naman 19%? At alam niyo po kanong sagot? Ni Bongbong Marcos? Hindi ko alam. Wala na naman pong alam. Itanong daw dun sa Amerika, pusang galaka. Lahat na lang nakitanong sa'yo, hindi mo alam. Anong klaseng presidente ka? At yun na nga mga kabayan, ha? Pag-usapan nga po natin. Ito pong viral po ngayon, ha? Na kung saan po, ha? Nakipag-meeting po si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Napag-alaman nga po natin na ito pong si Bongbong Marcos, ay pinuri-puri pa ni Donald Trump, mga kabayan. Mantakin mo yung 20% na taripa na ipinataw sa atin ng bansang Amerika. Dahil po sa galing, di umano, ng ating Pangulo. Napababa niya daw po ito, mga kabayan. Alam niyo kung ilang percent na lang po ang taripa? 19%. Walang hiya ka. Kala ko ba naman ginawa mo na lang 10% o 5%? Binawasan mo lang ng 1%. Sa buong Asia tayo yung pinakamataas. Bakit ganon, mga kabayan? Sa Japan, 15%. Sa Vietnam, ilan lang? 0? Diba? Yung ibang bansa, napakababa ng taripa. Tapos tayo, dating 20, dahil magaling daw si Pangulong Bongbong Marcos, ginawa na lang ni Trump na 19%. Ang kapalit pa, alam niyo po yung kapalit, mga kabayan? May kapalit po eh. Alam niyo po yung kapalit? Ang kapalit po, dito naman po, yung tax mo ng Amerika, alam niyo kung ilan po? 0! As in itlog. Pusang ka ng patas ba yun? Diba? Patas, 0 yung taripa nila, tas tayo 19%? Pusang ka lang naman. Gano'n pa kagaling na mag-negotiate itong si Bongbong Marcos? Ha? Kakahimod mo na nga ng puwet yan eh. Lahat na nga EDCA sites nandito eh. Tapos bibigyan ka, ilang percent? 19%? Kainit, mga kabayan. Sabi ng aircon. O yan. Di ba, mga kabayan? Saan ka nakakita ng ganon? Kung di ka ba naman isa't kalahating ingot, 0. Tapos sa atin 19. 0% sa Amerika, tapos tayo 19%. Patas ba yun? May tuwan-tuwa pa si Pangulong Marcos dyan, mga kabayan. Ha? At ang tanong sa kanya, mga kabayan, tinanong po siya eh. Ang tanong po sa kanya, bakit naman 19%? Yung sa atin, tapos sa kabila 0. Diba? Yung pataw natin ng tax sa kanila 0. Tapos yung pataw din ng tax sa atin 19%. Bakit naman 19%? Alam niyo mo kanong sagot? Ni Bongbong Marcos? Hindi ko alam. Wala na naman pong alam. Itanong daw dun sa Amerika, pusang galaka. Lahat na lang nakitanong sa'yo, hindi mo alam. Anong klaseng presidente ka? Ingot ka ba? Yan ang hirap pag di nag-aaral eh. Nilalait nyo si Pacquiao dati eh. Hindi na mag-aaral. Pusang ka lang, mas malala ka pa. Pusang ka lang buhay yan. Diba? Ano pong tawag sa'yo ni Atty. Tomaso? Tagahimod ng puwet ng Amerika. Daig mo pa si Noynoy. Pusang ka lang, 0 versus 19. Saan ka nakakita nun? Proud na proud ka pa? Tapos tinanong ka, hindi mo na naman alam kung bakit. Lahat na lang hindi mo alam. Nagpangulo ka pa kung wala kang alam. Diba? Nakakaya ka, huwag ka lang bumalik dito. Diyan ka na lang. Okay na kami dito eh. Okay na kami dito, sir. Pusang ka lang buhay yan. Ito, mga kabayan,
Makatakihin yata ako sa puso, mga bayan. Ha? Makatakihin yata ako sa puso. O mga bayan, panoorin po natin, ha? Yung tirada dyan ni Atty. Tomaso, ha? Dito po kay Bongbong Marcos, mga bayan. Atty. Tomaso, pasok po. Anong nakuha nating kapalit dyan sa paghimod natin ng puwet ng Amerika? Magdamag ay umulan. Opo. At siyempre, walang nagawa at walang magagawa ang kasalukuyang administrasyon kasi kinurakot yung sa flood control. Yung DepDep, walang nangyari yung DepDep. Ang nangyari, very depth, masyadong malalim. Very depth ang baha. Depth nga talaga. O, hanggang depth, abot ang baha. Opo. Kaya nga, attorney, sabi ko nga, panawagan ko naman, taon-taon naman may ganitong eksena, di ba? Bakit di natin mabawasan yung problema? Hindi ko nga malaman. Paano nga yung 5,500 na flood control ay hindi malaman kung nasaan. Alam nyo, minsan iniisip ko na rin na parang pina-fact check na ng kalikasan si Pangulong Marcos, kasi natatandaan nyo noon sinabi niya may 5,500 na flood control projects, biglang bumaha. Ngayon naman magsoso na siya sa 28, di ba, sa Lunes. Ngayon hindi niya pwede ngayon i-claim yung flood control niya. Naku, Pwede niya negative sisihin na naman ang mga Pilipino. Opo. Kasi hindi inipon yung tubig baha. Kasi napakahirap naman po nun. Saan mo lalagay yung tubig baha? Lalo na kung ganyan karami ang tubig baha. Wala po akong lalagyan. Ang bahay mo, babaha. Anyway, alam mo man, Jubes, ito ang problema kasi nga sa atin. Kung ano-anong pinagtutuunan natin ng pansin, kung ano-anong pinagagastusan natin sa halip na pabutihin natin ang buhay ng ating mga mamamayan, ay ginagastos natin sa pagbili ng armas dahil sa isang away na wala naman pong away, na tayo lang naman ang gumawa kasi tayo ay inuudyukan ng Amerika. Ngayon, kita mo, Ma'am Jubes, ha? Opo, sir. Nasa Amerika si Pangulong Marcos. Opo. Si Pangulong Marcos, bon voyage pala. Maligtas ang pagbiyahe. Bon voyage, di ba? Voyage, di ba? Buti na lang hindi siya apektado ng bagyo, no? Ay hindi, nandun siya. Hindi naman sila lagi apektado, di ba? Nakita nyo naman noong Manila International Film Festival sa New York. Habang naghihirap tayo ron, sasayaw-sayaw sila ng I Will Survive. O, ang problema, yung isang kasama nila hindi nag-survive. Anyway, kita mo naman kung anong kalokohan na nangyayari, Ma'am Jubes. Opo, sir. Tayo ay nasa Amerika. Ang dami nating binigay sa Amerika na concessions. Number 1, sinira natin yung international law principle ng One China policy sa pamamagitan na magpapadala ng mga high-ranking generals natin sa Taiwan. Oh, I have nothing against Taiwan. opo. In fact, sumulat ako sa aking column sa Daily Tribune na dapat hindi na ginugulo ng China ang Taiwan. Sana wag na magkagulo kung magkakaroon ng reunification sa payapang paraan. Ngayon, Opo, kung ayaw tama na, po. wag na lang sana. Pero syempre, may ibang policy in China. Wala na tayong pakialam doon. Internal nila yun eh. In the same way na yung policy natin internal. Pero bakit magpapadala ka ng mga general doon, military generals generals doon na sasabihin kapag nagkaroon ng gera sa pamamagitan ng Taiwan at People's Republic of China, hindi maaring hindi madamay ang Pilipinas. Bakit tayo nakikisawsaw sa gulo nilang dalawa? Dahil nga ginagawa tayong buffer ng Amerika. Number 1, yan ang pinagbigyan natin ng Amerika pagdating dyan sa bagay na yan. Number 2, ayan, magkakaroon daw ng gawaan ng mga bala dito sa Pilipinas. Na ang Amerika magkakaroon hindi lamang ng mga base militar dito kung saan pwede sila mag-imbak
ng kanilang mga munitions, mga material, mga gamit sa napandigma, bala, kagamitan, etc. Kundi gagawa pa rito ng mga bala. Hindi ba other provocation yan against doon sa China? Pangalawa na yan doon sa pagpapadala natin ng mga general at pagsabi ng general natin na sila ay tayo, ang Pilipinas, ay masasangkot kapag may gera sa pagitan ng China. Walang ibang bansa sa Asia na nagsasabi niyan. Lagi silang labas kami dyan, hindi kami makikialam dyan. Walang bansa sa Asia. Anong nakuha nating kapalit dyan sa paghimod natin ng puwet ng Amerika? Anong nakuha nating kapalit? Number 1, 4,000 Pilipino ang nanganganib ma-deport mula sa Amerika. Yan ang napala mo. Sige, sip-sip pa more, Mr. President. Nakakaawa naman. I-deport daw ang 4,000 nanganganib. Hindi ko sinasabing i-deport. Baka sabihin nila, fake news na naman ako. Wala pa namang sinasabi. Ngunit, eto nakalagay dito. At ito klarong-klaro 4,000 na undocumented Filipinos ay nasa system na daw ng ICE o United States Immigration and Customs Enforcement. Yan. At sabi ng ating ambassador, ng ating American boy na ambassador, hindi ba dapat pag-ambassador ka sa Pilipinas? Sa ibang bansa, ang pinangangalagaan mo, interest ng Pilipinas. Ito, pinangangalagaan, interest ng host country. Itong si Manuel Romualdez. Mali po yun. Talaga medyo mabigat ang laban Opo, mali po yun. Hindi daw pag-uusapan itong problema ng mga Pilipino. Anong pag-uusapan nyo? Hindi ba dapat pupunta ka roon para sa kapakanan ng Pilipino? Yung 4,000 Pilipinong patatalsikin sa Amerika, hindi nyo pag-uusapan? Ang dami mo nang binigay na pabor sa Amerika. Bukod sa EDCA sites, joint exercise, yung pinagbigyan natin ng Amerika, inidyukan tayong idemanda ang China, tayo lang ang gumawa noon, ang dami namang may dispute laban sa China pagdating sa mga isla, pagdating sa exclusive economic zone. Bago yung 4,000 Pilipinong patatalsikin, hindi nyo pag-uusapan? Yan ang napala natin. Ano pa napala natin? Di ba sabi ni Trump, 20% daw ang tarifa sa ng mga goods coming from the Philippines to the United States. Yes. Diba? Sabihin, pabagsak yung ating mga exports doon kasi malaki ang tax pagdating doon. Binawasan naman ni President Trump kasi magaling daw mag-negotiate si Pangulong Marcos. Binawasan niya ng 1%. Walang biro, 1%. 19% pa rin? Malaki pa rin yun. Si Pangulong Marcos, Opo. Kung baga isang binibili mo, 100 pesos. Tawad naman po, tawad. Sige, 99 pesos